Handa na ba kayong pakinggan ng isang kwentong magpapatunay na kung minsan, kailangan nating talikuran kung sino tayo? Para lang makita ang tunay na anyo ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Samahan ninyo ako, mga kaibigan, sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Gaano kalayo ang kayang marating ng isang ama para protektahan ang kanyang mga anak? Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para lamang mabakuran sila mula sa isang panganib na hindi nakikita ng mata? Isang panganib na nakatira sa loob mismo ng kanilang tahanan. Nakatitig si Alejandro Del Fuego sa screen ng kanyang laptop, ngunit hindi ang mga numero sa komplikadong spreadsheet ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang dalawang maliliit na mukha, ang kanyang mga anak, sina Sinag at Kael, na pilit nang ngumingiti para sa kanya sa isang video call. "Okay lang po kami, Papa," sabi ni Sinag, ang kanyang panganay. Ngunit ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng 8 taong gulang na batang iyon, may anino ng takot na pilit niyang itinatago. Sa tabi nito, si Kael na 6 na taong gulang ay tahimik lang na tumatango. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ate. "Are you sure, mga anak? Kumakain ba kayo ng mabuti? How's Tita Isla?" Tanong ni Alejandro. Pilit na pinapakalma ang sariling boses. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ng kanyang bagong asawa, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Bago pa man makasagot si Sinag, isang figura ang biglang lumitaw sa likuran ng mga bata. Si Isla Santillan, maganda at mukhang perpekto sa kanyang puting bestida, ay ngumiti ng matamis sa kamera. "Of course, they are fine, mahal. Don't worry about us here. You need to focus on your business trip." Sabi nito, ang boses ay malambing. Ngunit may lamig na naramdaman ni Alejandro hanggang sa buto. Hinaplos ni Isla ang buhok ng mga bata. Ngunit nakita ni Alejandro ang halos hindi mapansing pag-igtad ni Sinag sa haplos na yon. "Sige na, mga anak, mag-good night na kayo sa papa ninyo. It's past your bedtime," utos ni Isla. "Pero Tita Isla," protesta ni Kael. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Isla ang agad na nagpatahimik dito. "Good night po, Papa. We love you," sabi ni Sinag. At bago pa man makasagot si Alejandro, biglang namatay ang screen. Katahimikan. Napabuntong hininga si Alejandro at isinara ang laptop. Tumayo siya mula sa malambot na upuan sa loob ng Marangyang Hotel's suite at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay walang halaga. Ang kanyang business trip ay isang kasinungalingan. Nasa kabilang syudad lamang siya, naghahanda para sa pinakamahalagang transaksyon ng kanyang buhay, ang pagbawi sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi iyon ang ngiti, iyon ay isang maskara. At sa likod ng maskarang yon, alam niyang nagdurusa ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas mula roon ang isang kupas ng litrato. Ang kanyang yumaong asawang si Clara, nakangiti habang karga ang sanggol pa lamang na si Sinag. Kay saya nila noon, kay buo. Ang pagkamatay ni Clara ay nag-iwan ng isang malaking puwang na akala niya ay mapupunan ni Isla. Isang pagkakamali, isang napakalaking pagkakamali. "Patawarin mo ako, mahal ko," bulong niya sa litrato. Sana pala ay mas nag-ingat ako sa pagpili ng magiging ina nila." Kinabukasan, ang Alejandro Del Fuego, na kilala ng mundo ng korporasyon, ay naglaho. Sa isang maliit na apartment na inupahan ng kanyang pinagkakatiwalaang security head, isinagawa ang pagbabagong anyo. Ang mamahaling Swiss watch ay pinalitan ng isang simpleng relo. Ang pinasadyang suit ay naging isang kupasing polo shirt at pantalong maong. Ang malinis na ahit ay tinakpan ng pekeng bigote at balbas, at ang buhok ay ginulo at tinakpan ng isang lumang sombrero. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang bilyonaryo, kundi si Kaben, isang hamak na hardinero
may edad na, at may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Ito ang taong papasok sa Hacienda de la Esperanza. Ito ang aninong magmamatyag. Nang hapon ding iyon, bumaba si Caben mula sa isang luma at kalakarang daip. Dala ang isang bag na naglalaman ng iilang gamit, naglakad siya patungo sa dambuhalang gate ng sarili niyang mansyon. Ang gwardiya, na sanay na nakikita siyang dumadaan, sakay ng isang itim na luxury car, ay hindi siya nakilala. Sino po sila? Anong kailangan nila? Tanong nito, bahagyang nakataas ang kilay. Ako si Ben, sagot niya. Sinadyang gawing magaspang ang boses. Ako yung bagong hardinero. Pinapunta ako ni Ma'am Isla. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa bago tamad na binuksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Doon ka dumaan. Iwan mo ang ID mo. Walang pag-aalinlangang iniabot ni Alejandro ang isang pekeng ID. Sa bawat hakbang niya papasok sa pamilyar na bakuran, ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon. Ang mga rosas na minsan niyang itinanim, kasama si Clara, ay tila nalalanta. Ang dating masayang tahanan ay nababalot ngayon ng isang di nakikitang lamig. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang pwesto niya ay may tanaw sa may hardin sa likod bahay kung saan may mesang nakahanda para sa merienda. At doon, nakita niya sila. Si Isla, nakaupo na parang reyna, at si Sinag, nakatayo sa kanyang tabi. Biglang isang baso ng juice ang natabig ni Sinag. Kumalat ang pulang likido sa puting mantel ng mesa. Hindi nakatakas sa pandinig ni Alejandro ang matinis na boses ni Isla, kahit pa ito'y pabulong at puno ng pagtitimpi. Ano ka ba naman? Ang lampa mo. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Nakita ni Alejandro ang pagyanig ng balikat ng kanyang anak. Nakita niya itong yumuko, nanginginig sa takot. Sorry po, Tita Isla. Nagsikip ang dibdib ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom sa gilid ng pantalon. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang mabangis na pagnanais na tumakbo, isigaw ang kanyang pangalan, at yakapin ng kanyang anak ang bumalot sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang maging anino. Isang aninong tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali para bawiin ang liwanag na ninakaw mula sa kanyang mga anak. Ang unang buong araw ni Alejandro bilang si Caben ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat pagputol niya sa mga nalantang sanga ng bougainvillea, ang bawat pagbunot niya ng damo sa paligid ng mga rosal, ay tila isang paraan para ibaling ang nagngingit-ngit na galit sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang kinatatayuan sa malawak na hardin, ang Hacienda de la Esperanza ay parang isang entablado, at siya ang manunood sa isang dula-dulaang puno ng kasinungalingan. Sa umagang yon, habang nagkakape si Isla sa veranda, isang tawag sa telepono ang dumating para sa kanya. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Ang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang matamis at mapagkalingang ngiti. Hello, amiga! Kamusta ka na? Malandi ang kanyang tawa. Ay, oo naman. Ang mga bata, naku, I love them. Para ko na silang tunay na anak. Ang swerte-swerte ko nga sa kanila. Mana sa yumaong ina nila. Napakababait. Napahinto si Alejandro sa kanyang ginagawa. Ang hawak niyang gunting na pampungos ay halos bumaon sa kanyang palad sa higpit ng kanyang pagkagigil. Kung naririnig lang ng kausap ni Isla ang tunay na tono sa likod ng matatamis na salitang yon. Ilang sandali pa, lumabas si Kael mula sa loob ng bahay. Tita Isla, pwede po ba akong kumuha pa ng tinapay? Tanong nito sa mahinang boses, halatang nagugutom pa. Kakatapos lang ng tawag ni Isla. Ang ngiti sa kanyang muka ay naglaho na parang bula. Hinarap niya si Kael at ang mga mata niya ay kading-talim ng yelo. Hindi ba't katatapos mo lang kumain? Tumahimik ka. Busog ka na. Huwag kang matakaw. Hagik-gik niya, sapat lang ang lakas para marinig ng bata
at ni Alejandro na hindi kalayuan. Nakita ni Alejandro ang pagtulo ng luha sa mata ng kanyang anak bago ito mabilis na tumalikod at pumasok muli sa loob. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sumugod, gustong kaladkarin si Isla at isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa ilalim ng lumang sombrero, si Alejandro del Fuego ay nanatiling si Caben, isang hamak na hardinero na nagpatuloy sa pagbubunot ng damo, habang ang puso ay dinudurog. Sa gitna ng madilim na tanawing iyon, isang munting liwanag ang kanyang natanaw. Si Liwayway, ang tahimik na kasambahay, palagi itong nakayuko, mabilis kumilos, at bihirang magsalita. Ngunit napansin ni Alejandro ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nang hapong iyon, habang abala si Isla sa pag-aayos ng mga bulaklak sa sala, nakaupo sa damuhan ang magkapatid, matamlay at tila walang buhay. Lumabas si Liwayway, may dalang isang basket ng mga damit na isasampay. Sa pagdaan niya malapit sa mga bata, sinasadya niyang mabitawan ang isang maliit na supot. Mabilis niya itong pinulot, ngunit sa isang kilos na hindi mapapansin ng sinuman, naisuksok niya sa kamay ni Sinag ang isang balot ng biskwit. Hindi kumibo si Sinag, ngunit tumango ito ng bahagya. Hinila niya ang kanyang kapatid sa likod ng malaking paso at doon nila pinaghatian ang munting biyaya. Nakita ni Alejandro ang lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang katiting na pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. May kakampi siya. May isa pang taong nagmamahal sa kanyang mga anak sa loob ng impyernong ito. Kinagabihan, dumating ang pagkakataon ni Alejandro. Inutusan siya ni Isla na ipasok ang ilang mga paso ng halaman sa loob ng bahay, malapit sa dining area. Habang nagkukunwaring inaayos ang mga dahon at sa sandaling pagtalikod ni Isla, mabilis niyang idinikit sa ilalim ng malaking mesang gawa sa nara ang isang maliit na listening device. Kasinlaki lang iyon ng isang butones. Sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon, sa gitna ng gabi, isinaksak ni Alejandro ang earphones sa kanyang tenga. Ang narinig niya ay nagpatigas sa kanyang panga at nagpaalab sa kanyang galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Kael, na gamitin mo ang kubyertos ng maayos para kang hindi anak ng isang Del Fuego? Sigaw ni Isla, isang mahinang sorry po, mula kay Kael ang sumunod. At ikaw, Sinag, bakit hindi mo kinakain yung gulay mo? Gusto mong magutom? Sige, huwag mong kainin. Itatapon ko yan lahat. Narinig ni Alejandro ang tunog ng pag-iyak. Napilit pinipigilan. Narinig niya ang pagbagsak ng tinidor sa plato. Narinig niya ang bawat salitang parang lason na tumatagos sa puso ng kanyang mga anak. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan niya pa ng marami. Kinabukasan, ang bigat sa hangin ay mas matindi. Habang nagwawalis si Caben malapit sa may kusina, nakita niya si Kael na umiiyak sa isang sulok. Hindi niya matiis. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naunahan na siya ni Liwayway. Lumuhod ang dalaga sa harap ng bata. Hinaplos ang likod nito. Shh! Kael, tahan na. Bakit ka umiiyak? Malambing niyang tanong. Naalala ko po si Mami, sabi ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Yayakapin na sana ni Liwayway ang bata nang sa pag-angat ng kanyang tingin, nagtama ang kanilang mga mata ni Caben. Sa maikling sandaling iyon, nagkaunawaan sila. Nakita ni Alejandro sa mga mata ni Liwayway ang tunay na pag-aalala at takot. Nakita naman ni Liwayway sa mga mata ng matandang hardinero ang isang pambihirang kalungkutan at galit na hindi nararapat sa isang estranghero. Ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang malamig na boses. Anong ginagawa mo? Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Isla. Ang mga braso ay nakapamewang. Ang mukha ay walang emosyon. Lumapit ito at walang awang hinila patayo si Liwayway sa pamamagitan ng braso. Ang trabaho mo ay maglinis,
hindi maging ina nila. Mariin ngunit pabulong na. Sabi ni Isla, ang bawat salita ay may diin. Tandaan mo ang lugar mo. Binitawan ni Isla ang braso ni Liwayway nang may pagkasuklam. Isang huling matalim na sulyap ang ipinukol niya sa dalaga at kay Kyle bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Naiwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa sakit, kundi sa pinaghalong takot at galit. Nagmamadali siyang yumuko at bumulong kay Kael. Pumanhik ka na sa kwarto mo. Magiging maayos din ang lahat. Bago mabilis na tumalikod upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Si Alejandro, na nanatiling hindi kumikibo sa kanyang kinatatayuan, ay naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat salita ni Isla ay parang latigong humampas hindi lamang sa damdamin ni Liwayway, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao bilang isang ama. Ang tandaan mo ang lugar mo ay isang paalala. Isang paalala na sa loob ng kanyang sariling pamamahay, ang mga taong tunay na nagmamalasakit ay itinuturing na basura, habang ang demonyong nagbabalat kayo ay siyang reyna. Nang araw na yon, ang tensyon sa loob ng hasyenda ay halos mahahawakan sa bigat. Tila bawat sulok ay may tenga at bawat anino ay may mata. Sinadya ni Isla na pahirapan si Liwayway, inuutusan itong gawin ang mga pinakamabibigat na trabaho mula sa paglilinis ng bodega hanggang sa pag-akyat baba. Sa hagdanan, nang walang dahilan, ang lahat ay paraan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Samantala, ang mga bata ay tila mga multo sa sarili nilang tahanan. Si Sinag, sa pagtatangkang protektahan ng kanyang kapatid, ay halos hindi na lumalabas ng kanilang silid-aralan. Ngunit sa hapon na yon, isang bagay ang nagtulak sa kanya na lumabas. Narinig niya ang pamilyar na himig, isang himig na nagmumula sa silid musika. Dahan-dahan siyang sumilip sa pinto. Nakita niya si Isla na nakaupo sa harap ng piano, ngunit ang atensyon nito ay nasa isang bagay sa ibabaw ng instrumento. Isang maliit at antigong kahon ng musika na gawa sa kahoy. Iyon ang huling regalo ng kanyang Mommy Clara bago ito pumanaw. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Isla. Napansin ang anino sa may pintuan. Wala po. Narinig ko lang po yung tugtog. Nanginginig na sagot ni Sinag. Ang mga mata ay nakapako sa kahon ng musika. Iyan po ang music box ni Mommy. Tumayo si Isla at kinuha ang kahon. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga kamay. Ito ba? Itong luma at sira-sirang bagay na ito. Hinawakan niya ito nang may pag-alipusta. It's just gathering dust here. It's time to throw away old things, don't you think? Wag po. Pakiusap ni Sinag. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Wag po, Tita Isla. Mahalaga po yan sa akin. Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Isla. Sa isang iglap, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sinag, sinadya niyang mabitawan ang kahon. Bumagsak ito sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng nababasag na kahoy at ang pagkalas ng maliliit na piyesa nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasabay ng isang hikbing hindi napigilan ni Sinag. Oops, how clumsy of me, sabi ni Isla nang walang bahid ng pagsisisi. Tinapakan pa niya ang isang piraso nito bago lumakad palayo. Clean this up. Utos niya sa isang kasambahay na napadaan. Iiwan si Sinag na nakaluhod sa sahig, nanginginig, habang pinupulot ang bawat piraso ng kanyang nawasak na alaala. Mula sa bintana ng silid musika na nakaharap sa hardin, nasaksihan ni Alejandro ang lahat. Ang pagmamakaawa sa mukha ng kanyang anak, ang kalupitan sa mga mata ni Isla, ang tunog ng pagbagsak, para siyang sinaksak ng 1,000 beses. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Ang mga audio recording ay hindi sapat. Kailangan ng mundo na makita ang nakikita niya. Kailangan nilang makita ang tunay na mukha ng halimaw na pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Gabi. Ang buong hasyenda
ay tahimik na. Ngunit para kay Alejandro, ang katahimikan ay nakakabingi. Gamit ang isang maliit na flashlight, pumasok siya sa silid musika. Doon, sa basurahan, nakita niya ang mga piraso ng kahon ng musika. Maingat niya itong kinuha. Bawat piraso ay parang isang piraso ng kanyang sariling puso. Dinala niya ito pabalik sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa sahig, sa liwanag ng isang maliit na lampara. Inilatag niya ang mga piraso sa isang lumang dyaryo. Nakita niya ang maliit na ukit sa ilalim nito. Para sa aking sinag, ang aking sinag. Nagmamahal, Mommy. Hindi na niya napigilan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa basag na kahoy. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Doon, sa gitna ng dilim, ang bilyonaryong si Alejandro del Fuego, na ngayon ay ang hamak na si Caben, ay umiyak ng tahimik para sa sakit ng kanyang anak, para sa kanyang sariling pagkukulang. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Tama na. Sobra na. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa ilalim ng kanyang kama at nagdial ng isang numero. "It's me?" Sabi niya ng may boses na puno ng bagsik at determinasyon. "I need the special package delivered. Tomorrow. No excuses. The best you have, micro cameras. The ones that look like buttons, like insects, everything. We are escalating the plan. Now." Sa gitna ng kanyang pag-uusap, hindi niya namalayan ng isang anino na dumaan sa labas ng kanyang bintana. Si Liwayway, na hindi makatulog at nagpa siyang maglakad-lakad para pakalmahin ang sarili, ay natigilan. Nakita niya si Caben na may hawak na sirang kahon ng musika, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ang nakita niya ay ang sakit sa mukha ng matandang hardinero. Isang sakit na masyadong personal, masyadong malalim para sa isang taong dayuhan lang dapat sa pamilya. At pagkatapos, nang walang ano-ano, isang tasa ng mainit na kape ang lumitaw sa may bintana niya. Nang ilapag niya ang tasa, nagtama muli ang kanilang mga mata. Walang salitang binigkas, ngunit sa katahimikan na iyon, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa ng dalawang taong handang gawin ang lahat para sa dalawang batang natutulog sa itaas na walang kamalay-malay na may dalawang anghel na nagbabantay sa kanila. Habang naghahanda si Alejandro na itago ang kanyang mga gamit, bigla siyang nanigas. Sa kanyang isipan, tila narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang telepono at ang mga piraso ng kahon ng musika sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, handa sa anumang maaaring mangyari. Ang mga yapak ay tumigil sa tapat mismo ng kanyang pinto. Ang bawat pagtibok ng puso ni Liwayway ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa dilim, sa labas ng munting silid ni Caben, at pinakikinggan ang biglaang katahimikan sa loob. Hindi mga yapak ni Isla ang narinig ni Alejandro, kundi ang mga yapak niya. Ilang minuto na siyang nagdadalawang isip. Ang nakita niya kanina, ang pamilyar na music box, ang sakit sa mga mata ng hardinero, ang determinasyon sa boses nito sa telepono, ay bumuo ng isang palaisipan sa kanyang isipan. Hindi ito ordinaryong hardinero. May kakaiba sa kanya, isang bagay na mapanganib. Ngunit kasabay nito, isang bagay na nagbibigay ng pag-asa. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kumatok. Sa loob, narinig niya ang isang mahinang kaluskos bago bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Caben. Ang mukha ay nababalot ng anino. Ang mga mata ay alerto at puno ng pag-iingat. "Liwayway, anong kailangan mo? Gabi na." Tanong nito. Ang boses ay magaspang pa rin, ngunit hindi maitago ang tensyon. "Gusto ko lang po sanang..." Nagsimula si Liwayway, ngunit natigilan. Paano niya sasabihin ang nasa isip niya? Paano niya tatanungin kung sino talaga ito nang hindi inilalagay sa panganib ang sarili niya? "Gusto ko lang pong malaman kung
Kung ayos lang kayo, nakita ko po kayo kanina. Mukha po kayong balisa. Pinagmasdan siya ni Kaben ng ilang sandali. Tila sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa wakas, bahagya niyang ibinukas pa ang pinto. Pumasok ka, baka may makakita sa atin. Nang makapasok si Liwayway sa maliit na silid, agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng lupa at mga halaman. Ngunit meron ding kakaibang pakiramdam ng kalinisan at kaayusan na hindi karaniwan para sa isang hardinero. Sino ka ba talaga, Kaben? Diretsahang tanong ni Liwayway. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Bakit hawak mo ang music box ni Sinag? Bakit parang dinaramdam mo ang sakit ng mga batang yon nang higit pa sa isang estranghero? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Alejandro at sa ilalim ng ilaw ng maliit na lampara, nakita ni Liwayway ang unti-unting paglalaho ng anyo ni Kaben. Nakita niya ang lungkot, ang galit at ang kapangyarihan sa mga matang yon. Isa lang akong taong nagmamalasakit, sagot ni Alejandro, umiiwas ng tingin. Hindi, giit ni Liwayway. Nakita ko ang relo mo nung isang araw, isang Rolex. Nakita ko kung paano ka magsalita sa telepono. Hindi ka isang simpleng hardinero at ang pag-aalala mo sa mga bata. Para kang isang ama. Ang huling salita ay binitiwan niya na parang isang hininga. At sa salitang iyon, nakita niya ang pagbibigay daan sa mga mata ni Alejandro. Bago pa man siya makapagsalita, isang plano ang biglang nabuo sa isipan ni Liwayway, isang paraan para subukan siya, at kasabay nito, isang paraan para tulungan ang mga bata. Bukas, sabi ni Liwayway, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bukas, maghahanda si Ma'am Isla ng pananghalian para sa mga amiga niya. Magiging abala siya. Gutom na ang mga bata. Kaben, kailangan nilang kumain ng maayos kahit isang beses lang. Naunawaan agad ni Alejandro ang ibig niyang sabihin. Anong plano mo? Ako ang bahala sa pagkain. Ilalabas ko ito mula sa kusina. Paliwanag ni Liwayway. Pero kailangan ko ng diversion. Kailangan kong maialis ang atensyon ni Ma'am Isla mula sa hardin, kung saan ko dadalhin ang mga bata, kahit 5 minuto lang. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Ako na ang bahala doon. Kinabukasan, ang hacienda ay abala. Ang mga kaibigan ni Isla, na pawang mayayaman at mahilig sa chismis, ay naroroon, nakaupo sa veranda, tumatawa ng malakas. Si Isla ay nasa kanyang pinakamahusay na pag-arte, isang perpektong hostess. Sa kusina, mabilis na naghanda si Liwayway ng isang tray, kanin, pritong manok, at sariwang prutas. Tumingin siya sa labas. Nakita niyang nag-uusap ang mga bata sa ilalim ng isang puno malayo sa veranda. Ito na ang pagkakataon niya, pero nandoon pa rin si Ayla. Bigla, mula sa kabilang dulo ng hardin, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ay! Isang malakas na sigaw mula kay Kaben ang sumunod. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Doon, nakahandusay sa lupa ang isang malaki at mamahaling paso mula sa koleksyon ni Isla. Basag at nagkalat ang lupa. Ano ang nangyari? Sigaw ni Isla. Tumayo ng may galit at lumapit kay Kaben. Ang mga amiga niya ay sumunod. Sabik sa drama. Naku ma'am, pasensya na po. Nadulas po ako. Hindi ko po sinasadya. Paumanhin ni Kaben. Ang muka ay nagpapakita ng labis na takot at pagkataranta. Habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa nagkalat na paso at sa tanga-tangahang hardinero, iyon ang naging hudyat para kay Liwayway. Mabilis ngunit maingat, dinala niya ang tray ng pagkain sa likod ng malaking puno kung nasaan ang mga bata. Kumain kayo, dali! Bulong niya. Huwag kayong mag-alala. Ang mga mata ni Sinag at Kael ay nagningning. Mabilis ngunit tahimik silang kumain. Bawat subo ay isang tagumpay. Samantala, sa kabilang banda, pinapagalitan ni Isla
si Kaben. Wala ka talagang silbi. Ang mahal-mahal niyan. Ibabawas ko yan sa sahod mo. Pagkatapos ng ilang minuto, nang masigurado ni Liwayway na nakakain na ang mga bata at naitago na ang tray, bumalik na si Isla sa veranda. Patuloy pa rin sa pagrereklamo sa kanyang mga kaibigan tungkol sa incompetence ng kanyang mga tauhan. Nang mag-isa na lang ulit, nilapitan ni Liwayway si Kaben na nagliligpit ng mga basag na paso. "Salamat," bulong niya. "Walang anuman," sagot ni Kaben, hindi tumitingin sa kanya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang bagong antas ng pag-unawa ang nabuo. Hindi na sila basta-basta magkasama sa trabaho. Sila ay magkakampi. Ngunit ang kanilang maliit na tagumpay ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Isla. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Liwayway sa kusina, bigla siyang pumasok. "Saan mo dinala ang manok na natira kaninang tanghali?" tanong ni Isla. Ang boses ay mapanuri. "Po? Wala na po. Naubos po ng mga bisita ninyo." Pagsisinungaling ni Liwayway, ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Lumapit si Isla sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. "Huwag mo akong gawing tanga, Liwayway. At sino yang bagong hardinero? Bakit lagi kayong nag-uusap? May binabalak ba kayo?" Ang mga tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Ang mga ito ay isang babala. Habang nakatitig si Isla sa kanya, napansin ni Liwayway ang isang bagay sa kamay ni Kaben na nasa labas ng bintana. Ito'y isang maliit na bagay na kumikinang, isang relo. Isang napakamahal na relo. At sa salamin ng relo, nakita ni Liwayway ang refleksyon ng mukha ni Kaben, ngunit walang bigote, walang sombrero. Ang refleksyon ay ang mukha ng lalaki sa mga litrato sa loob ng bahay. Ang mukha ni Don Alejandro del Fuego. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, at ang pagkabiglang iyon ay hindi nakaligtas kay Isla. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isla, isang ideya ang pumasok sa isip ni Liwayway. "Pinsan ko po siya, ma'am," mabilis niyang sabi. "Ano?" Nagulat na tanong ni Isla. "Si Kaben po. Pinsan ko po siya. Matagal na pong walang trabaho kaya isinama ko po rito para tulungan ako. Pasensya na po kung hindi ko nasabi agad." Napatingin si Isla mula kay Liwayway patungo sa hardinero sa labas na ngayon ay mabilis na itinatago ang kamay. Isang butil ng pagdududa ang nanatili sa mga mata ni Isla, ngunit ang biglaang paliwanag ni Liwayway ay tila sapat na sa ngayon. "Titingnan ko," sabi ni Isla. "Isang pagkakamali mo pa, Liwayway, at pareho kayong mawawala dito." Tumalikod si Isla at umalis. Naiwan si Liwayway na nanghihina ang mga tuhod, sumasandal sa lababo para huminga. Ngayon, sigurado na siya. At ang kaalamang iyon ay nagdala sa kanya ng higit na takot. Ngunit kasabay nito, isang higanting pag-asa. Ang tunay na amo ng hasyenda ay naririto at nagpapanggap siyang isang anino. Pinanood ni Alejandro mula sa dilim sa labas ng bintana ang buong eksena. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang bilis ng pag-iisip nito. Ang pagsisinungaling tungkol sa pagiging magpinsan nila ay isang mapanganib ngunit matalinong hakbang. Nailigtas siya nito sa posibleng pagkakatuklas, kahit pansamantala. Nang makaalis si Isla, hinintay ni Alejandro na lumipas ang ilang minuto bago siya kumilos. Alam niyang kailangan nilang mag-usap ni Liwayway. Hindi na pwedeng magpatuloy ang kanilang laro ng hulaan. Ang kanilang mga buhay at higit sa lahat, ang kapakanan ng mga bata ay nakataya. Kinatok niya ang pinto ng kusina. Nang buksan ito ni Liwayway, ang mukha ng dalaga ay maputla pa rin. Walang nagsalita. Sa isang tango lang, sinenyasan niya itong sumunod sa kanya, hindi sa kanyang maliit na silid, kundi sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa lumang bodega ng mga gamit sa paghahalaman. Doon, malayo sa mga mata at tainga ng kahit sino, mas ligtas sila. Sa loob ng bodega, sa gitna ng amoy ng tuyong lupa at kalawang, hinarap ni Alejandro si Liwayway. "Salamat," sabi niya.
Ang boses ay hindi na magaspang, kundi ang tunay na boses niya, malalim at puno ng awtoridad. Iniligtas mo ako kanina. Hindi umimik si Liwayway. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, naghihintay. Alam ni Alejandro na wala ng dahilan para magtago. Dahan-dahan, inalis niya ang lumang sombrero. Isinunod niya ang pekeng bigote at balbas na maingat na nakadikit sa kanyang mukha. Sa liwanag ng isang bumbilya na nakasabit sa kisame, ang anyo ni Caben ay naglaho. Ang humarap kay Liwayway ay si Alejandro del Fuego, ang may-ari ng lahat ng kanyang nakikita, ngunit ang mga mata nito ay puno ng sakit at desperasyon na hindi pa nakikita ni Liwayway sa alinmang litrato. Kayo nga, bulong ni Liwayway, hindi pagkabigla ang nasa boses niya, kundi kumpirmasyon. Don Alejandro. Alejandro na lang, sabi niya. Dito, sa laban na ito, pantay tayo. Lumapit siya ng isang hakbang. Alam kong marami kang tanong, Liwayway, pero kailangan mo munang malaman na ang lahat ng ginagawa ko ay para kina Sinag at Kael. Nakikita ko ang ginagawa ni Isla. Naririnig ko siya. Kailangan ko ng ebidensya na hindi niya matatanggi sa korte para makuha ko ang mga anak ko at maitapon siya palabas ng bahay na ito. Isang luha ang pumatak sa mata ni Liwayway, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, ang kanyang mga dasal ay dininig. Ang ama ng mga bata ay narito, lumalaban. Alam ko po, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Araw-araw, nakikita ko po ang paghihirap nila, ang gutom, ang takot. Sinusubukan ko pong tulungan sila, pero limitado lang po ang kaya kong gawin. You're doing more than enough. You are their only light in this house. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit ngayon, kailangan ko ang tulong mo ng higit pa. Kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob. Bukas, darating ang isang package para sa akin. Mga microcamera. Itatago ko ang mga ito sa buong bahay. Tutulungan mo akong ilagay ang mga ito sa mga lugar na hindi ko mapapasok. Tumango si Liwayway ng walang pag-aalinlangan. Gagawin ko po, kahit ano po para sa mga bata. Huminto siya sandali, tila may malalim na iniisip. Pero Sir Alejandro, may kailangan din po kayong malaman tungkol sa akin. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang uniforme at inilabas mula roon ang isang maliit at nakatuping larawan. Inabot niya ito kay Alejandro. Sa larawan, 2 dalaga ang magkaakbay at nakangiti ng malapad. Ang isa ay si Liwayway, mas bata pa. At ang isa, nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Si Clara, bulong niya, ang kanyang yumaong asawa. Pinsan ko po siya. Pag-amin ni Liwayway, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Nang malaman kong nag-asawa kayong muli, kinabahan po ako para sa mga bata. Si Ate Clara, bago siya pumanaw, ipinangako ko po sa kanya na hindi ko pababayaan sina Sinag at Kael. Kaya po ako nag-apply dito bilang kasambahay para mabantayan sila, para tuparin ang pangako ko sa ate ko. Ang revelasyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Alejandro. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng sakripisyo ni Liwayway. Hindi lang yon dahil sa mabuting kalooban. Iyon ay dahil sa isang pangako. Isang pangakong binuo ng pagmamahal. Si Liwayway ay hindi lang isang kasambahay. Siya ay pamilya. Isang anghel na ipinadala ng kanyang yumaong asawa. Sa sandaling iyon, ang alyansa nila ay nabuo. Hindi na lamang sa pangangailangan, kundi sa isang mas malalim na ugnayan, sa pagmamahal nila para kay Clara at sa mga anak nito. Salamat, Liwayway, sabi ni Alejandro. Ang boses ay basag. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang makitang ligtas at masaya sina Sinag at Kael, sapat na po yun. Sagot niya.
Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naantala ng isang tunog. Ang tunog ng security alarm ng hasyenda. Isang maikli, ngunit matinis na tunog na nangangahulugang may isang pinto o bintana na binuksan. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Si Ihla, sabay nilang sabi. Mabilis na isinuot muli ni Alejandro ang kanyang balbas at sombrero. Kailangan nating bumalik. Huwag kang magpapahalata. Utos niya. Paglabas nila ng bodega, nakita nila ang mga ilaw sa loob ng bahay na nagsisindi. Nakita nila si Ihla na kausap ang isang security guard malapit sa may kusina. Are you sure you locked everything? Dinig nilang tanong ni Ihla, ang boses ay iritado. I thought I heard something outside. Yes, ma'am. Secure po ang buong perimeter. Sagot ng gardya. Naglakad si Isla sa paligid. Ang mga mata ay parang isang agila na naghahanap ng kanyang biktima. Tumingin ito sa direksyon ng bodega. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Isla ay puno ng hinala. Alam ni Alejandro na ang kanilang maliit na pagkakamali ay nagtanim ng isang mapanganib na binhi sa isipan ni Ihla. Hindi pa tapos ang gabi. Bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. At alam nilang dalawa, ang bawat susunod na hakbang ay kailangang maging mas maingat dahil ang kalaban nila ay hindi na lang basta nagagalit. Ito ay nagsisimula ng maghinala. Ang sumunod na mga araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang paghihinala ni Isla ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong pamamahay. Ang bawat kilos ni na Alejandro at Liwayway ay tinitimbang. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay sinusukat. Naging mas madalas ang biglaang pagsulpot ni Isla sa hardin o sa kusina. Na tila laging may hinahanap, laging may pinapakinggan. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay silang isagawa ang kanilang plano. Ang special package ay dumating, nakatago sa isang sako ng pataba. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tulog na, si Alejandro ang nagiging anino na gumagapang sa mga pasilyo. Habang si Liwayway ang nagbabantay, nagawa nilang maglagay ng mga kamera, isang maliit na bubuyog na nakadikit sa isang artipisyal na halaman sa sala, isang butones na aksidenteng nahulog sa ilalim ng mesa sa study room ni Isla, at isang tornilyo na pinalitan nila sa bisagra ng pinto ng silid-aralan ng mga bata. Ang mga nakuhanan nilang video ay mas masahol pa sa kanilang inaasahan. Kitang-kita nila ang pananakot ni Isla kapag walang nakatingin, ang pagtatapon niya sa pagkain ng mga bata, ang mga salitang humihiwa sa kanilang murang isipan. Bawat frame ay isang dagdag na patalim sa puso ni Alejandro, ngunit isa ring dagdag na bakal sa rehas na ipapalibot niya kay Isla. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga libro sa study room, narinig ni Liwayway ang isang pag-uusap sa telepono. Si Isla, nakatalikod sa pinto, ay may kausap. Oo, amiga, I'm telling you, may kakaiba sa dalawang yan, sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng pagkainis. Ang kasambahay at ang hardinero, palagi silang nagbubulungan, pero huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan para mapaalis yang babaeng yan. Isang paraan na siguradong hindi na siya makakabalik pa. Narinig ni Liwayway ang masamang tawa ni Isla sa kabilang linya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang puso niya ay kumakabog. Kailangan niyang sabihin ito kay Alejandro. Nang gabing iyon, sa kanilang tagpuan sa bodega, ipinarating ni Liwayway ang kanyang narinig. Isang bitag, sabi ni Alejandro. Ang kanyang panga ay nag-igting. Mag-ingat ka, Liwayway. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Huwag kang hahawak ng kahit anong bagay na hindi sayo. Huwag kang mag-iiwan ng gamit kahit saan. Kinabukasan, ang bitag ay inilatag. Habang naglilinis si Liwayway sa master's bedroom,
Pumasok si Isla. May hawak itong isang napakagandang kwintas na may diamante. Liwayway, pakilagay naman ito sa ibabaw ng dresser ko. Mag-iingat ka ha. Napakamahal niyan. Regalo pa sa akin ni Alejandro. Sabi ni Isla. Ang boses ay tila kaswal, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Sinunod ni Liwayway ang utos. Maingat niyang inilapag ang kwintas sa ibabaw ng kahoy na aparador. Ngunit sa pagtalikod niya, sinadya ni Isla na banggain siya ng bahagya, sapat lang para mawalan ito ng balanse. Sa pagkakabangga ang kamay ni Isla ay mabilis na dumapos sa bulsa ng uniforme ni Liwayway. Hindi ito naramdaman ng dalaga. Ay sorry, sabi ni Isla nang may pekeng pag-aalala. Okay lang po ma'am, sagot ni Liwayway at mabilis na lumabas ng silid, ramdam ang panganib. Si Alejandro na nagwawalis sa labas ng bintana ng master's bedroom ay nasaksihan ng lahat. Hindi niya nakita ang ginawa ni Isla sa bulsa ni Liwayway, ngunit nakita niya ang ngisi sa mukha nito nang makaalis na ang dalaga. Alam niyang may nangyari. Mabilis niyang sinundan si Liwayway sa kusina. Anong nangyari? Tanong niya. Wala naman. Pinahawak niya lang sa akin ang kwintas niya. Sabi ni Liwayway naguguluhan. Tingnan mo ang mga bulsa mo, utos ni Alejandro. Kinapa ni Liwayway ang kanyang bulsa at nanlaki ang mga mata. May matigas na bagay doon. Nang ilabas niya, ang kanyang mukha ay namutla. Isang mamahaling hikaw, kapares ng kwintas. Hindi niya namalayan na inilagay iyon ni Isla sa kanyang bulsa. Ang plano niya, bulong ni Alejandro, nag-uugnay ng mga pangyayari. Paparatangan kanyang magnanakaw. Bago pa sila makapag-isip ng susunod na gagawin, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa itaas. Magnanakaw! May magnanakaw sa bahay na to. Ito ang sigaw ni Isla. Mabilis na nag-isip si Alejandro. Ibigay mo sa akin yan, bilis. Kinuha niya ang hikaw mula sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Manatili ka lang dito. Huwag kang aamin sa kahit ano. Ako ang bahala. Bumaba si Isla sa hagdanan. Kasama ang dalawa pang kasambahay, ang muka ay nag-aapoy sa galit. Nawawala ang isa kong hikaw. Ang hikaw na kapares ng kwintas na ito. Sigaw niya, itinuturo ang kwintas sa kanyang leeg. At ikaw, dinuro niya si Liwayway. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Ikaw ang kumuha. Hindi po totoo yan, ma'am. Tanggi ni Liwayway. Nanginginig ang boses. Huwag ka nang magsinungaling. Kapkapan na niyo siya. Utos ni Isla sa ibang mga kasambahay. Walang nagawa ang mga ito kundi sumunod. Kinapkapan nila si Liwayway, ngunit wala silang nakita. Imposible. Sigaw ni Isla, hindi makapaniwala. Sigurado akong inilagay ko sa... Bigla siyang natigilan na pagtantong muntik na niyang aminin ang kanyang plano. Habang nagkakagulo sa loob, si Alejandro sa labas ay mabilis na kumilos. Tumakbo siya pabalik sa tapat ng bintana ng silid ni Isla. Gamit ang isang mahabang sanga na may pandikit sa dulo na lagi niyang inihahanda para sa mga ganitong emergency. Maingat niyang idinikit ang hikaw at dahan-dahang ipinasok pabalik sa siwang ng bintana. Ipinapatong ito sa carpet sa ilalim mismo ng dresser. Baka naman po ma'am, na-misplace niyo lang, sabi ng isang kasambahay. Hindi, sigurado ako, giit ni Isla. Umakyat siyang muli sa kanyang silid, galit na galit, para halughugin itong muli. Ilang sandali pa, isang katahimikan ang bumalot sa itaas. Pagkatapos, isang mahinang, Bumaba si Isla. Ang muka ay namumula sa kahihiyan. Hawak niya ang hikaw. Nasa sahig lang pala. Nahulog siguro. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan. Alam na may mali. Tumingin si Isla kay Liwayway at pagkatapos ay sa labas kung saan nakatayo si Kaben, nagkukunwaring walang alam at patuloy sa pagwawalis. Ang tingin na ipinukol niya sa kanilang dalawa ay hindi na lamang paghihinala.
Iyon ay purong pagkamuhi. Ang kanyang bitag ay hindi lamang pumalpak, ito ay isinauli sa kanya. Ipinamukha sa kanya na ang mga taong minamaliit niya ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala. Kung hindi gumana ang planong ito, bulong ni Isla sa sarili, ngunit sapat na para marinig ng kamera na nakatago sa halamanan, may mas malaki pa akong pasabog. Alam ni na Alejandro at Liwayway na ang susunod na atake ay hindi na magiging ganito kasimple. Ang susunod na hakbang ni Isla ay magiging mas desperado at mas mapanganib. Ang mga sumunod na araw, matapos ang nabigong bitag ni Isla, ay tila mga anino. Ang Hacienda de la Esperanza ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan, ngunit para kay Liwayway, ito ang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ito ang katahimikan ng isang mangangaso na nag-aabang sa kanyang biktima. Alam niyang hindi titigil si Isla. Ang kanyang pagkamuhi ay mas malalim kaysa sa isang simpleng pagkasuklam. Ito ay isang laso na kumakalat, naghahanap ng tamang pagkakataon para kumilos. Habang naglilinis si Liwayway sa sala isang hapon, nagulat siya nang makita si Isla na papalapit sa kanya. Hindi na nakangisi, kundi may ngiti na puno ng kakaibang panalo. Liwayway, tawag ni Isla. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may lamig na nagpatayo ng balahibo sa braso ng dalaga. May magandang balita ako para sa mga bata. Kinabahan si Liwayway. Ang bawat magandang balita mula kay Isla ay laging may masamang kaakibat. Po, ma'am, tanong niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Nag-organisa ako ng isang granding hapunan dito sa hacienda sa darating na Biyernes. Patuloy ni Isla, naglakad-lakad sa sala na parang isang reyna. Gusto kong maging napaka-espesyal nito para ipagdiwang ang isang napakahalagang desisyon na ginawa ko para kina Sinag at Kael. Kinuyom ni Liwayway ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malamig na pagtakbo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ito na. Ito ang mas malaking pasabog na tinukoy ni Isla. Ipinadala ko na ang kanilang mga aplikasyon sa isang napaka-eksklusibong international boarding school sa Switzerland. Sabi ni Isla, huminto sa harap ng bintana at tumingin sa hardin. Isipin mo, Liwayway, isang edukasyon sa ibang bansa. Ito ang pinakamahusay para sa kanila. Malayo sa mga distractions dito sa Pilipinas. Ang mundo ni Liwayway ay tila gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag sa bawat salita. Switzerland, malayo. Hindi na niya makikita ang mga bata. Hindi na niya sila mapoprotektahan. Ang mga salita ni Isla ay parang mga martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Bawat hampas ay nagdadala ng mas matinding lungkot at pagkatalo. Nang gabing iyon, sa loob ng bodega, ipinarating ni Liwayway ang balita kay Alejandro na ngayon ay wala nang balat kayo at nakikinig ng may matinding pagkabigla. Boarding school? Sa ibang bansa? Bulong ni Alejandro, ang muka ay namutla. Hindi! Hindi niya pwedeng gawin yan. Hindi ko yan papayagan. May nilagdaan na po siyang mga papeles, Sir Alejandro. Sabi ni Liwayway, ang mga luha ay nagsisimula ng bumuhos. At ang hapunan sa Biyernes, iyon ang announcement niya. Para formal na niyang sabihin sa lahat ng tao. Parang ito na ang huling paalam natin sa mga bata. Isang matinding kapaitan ang bumalot kay Alejandro. Napaupo siya sa isang lumang bangko. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Anong gagawin natin, Liwayway? Kung matuloy ito, mawawala na ang mga anak ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bilyonaryo na walang magawa, isang ama na nawawalan ng pag-asa. Ito ang kinatatakutan ko, ang pagiging abala ko, ang pagmamadali ko na makahanap ng ina para sa kanila. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin niyo ako. Sinag, Kael. Hindi mapigilan ni Liwayway ang lumapit at tapikin ang kanyang balikat.
Hindi pa po huli ang lahat, Sir Alejandro. May oras pa. Iyong hapunan. Iyon ang huling pagkakataon. Iyon ang huling barahan natin. Ngunit sa loob-loob ni Liwayway, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kanilang oras ay napakaliit na. Ang ebidensya na kanilang nakalap ay malakas. Ngunit sapat na ba yon para harapin ang kapangyarihan ni Isla sa harap ng maraming tao? Habang nag-uusap sila, sa isang sulok ng silid ni Isla, ang isang nakatagong microcamera na nakadikit sa isang maliit na rebulto ay patuloy na nagre-record. Narinig ang boses ni Isla, masaya at malakas, habang kausap sa telepono ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Amiga, ang galing talaga ng ideya ko, 'di ba? Sa wakas, mawawala na rin ang mga anino ng nakaraan. Sa Switzerland, malayo sa lahat ng alaala ni Clara. Wala nang bata-bata na makakasira sa aking image. Akin na ang lahat. Ang hacienda, ang pera, ang pangalan. Lahat. Malakas siyang tumawa. Isang tawa na walang kaluluwa na nagpatindig ng balahibo ng sino mang makakarinig. Ang saya-saya ko, amiga. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Nang marinig iyon ni Alejandro sa recording, nanindig ang kanyang balahibo. Ang lahat ng hinala niya ay nakumpirma. Ito ang katibayan na kailangan niya. Ang pag-amin na direktang galing mismo sa bibig ni Isla. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Dumating ang Biyernes. Ang Hacienda de la Esperanza ay lumiwanag sa daan-daang ilaw. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng pinakamamahaling bulaklak. Ang mga bisita ay nagsisimula nang dumating, mga mayayaman at maimpluwensyang personalidad sa lipunan. Ang lahat ay nakangiti, nagkukwentuhan at nagpapangap. Si Liwayway, nakasuot ng malinis na uniforme, ay naghahanda ng mga inumin sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa labas ng bintana, nakita niya si Kaben na nag-aayos ng huling detalye sa hardin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling iyon, walang nagsalita. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga mata, naroon ang isang pangako. Ito ang gabi. Ito ang huling baraha. Ang lahat ay malalaman ngayong gabi. Kung magtatagumpay sila, magkakaroon ng bagong simula ang mga bata. Kung mabibigo sila, tuluyan ng maglalaho ang mga anino ni Sinag at Kael sa isang malayong bansa. Malayo sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang simoy ng hangin sa hasyenda ay tila may dalang kakaibang bigat. Ang gabi ng hapunan ay dumating at ang buong mansyon ay nakasuot ng pinakamagara nitong palamuti. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga chandelier ay nagbibigay ng matinding liwanag at ang bawat sulok ay puno ng mamahaling bulaklak. Ngunit para kay Alejandro, ang lahat ng karangyang iyon ay isang takip lamang sa nakangingilabot na katotohanan na nagtatago sa ilalim. Nakasuot pa rin siya ng kanyang hardinero na damit. Nakatayo sa labas ng ballroom, nagmamasid sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Nakita niya si Isla, nakasuot ng isang kulay ginto na bestida na tila nagliliwanag sa gitna ng maraming bisita. Ang ngiti sa kanyang labi ay walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Akala mo ay tunay siyang masaya. Ang kanyang mga kamay ay palaging nakahawak kina Sinag at Kael, na ngayon ay nakasuot din ng magagarang damit. Ngunit ang kanilang mga mata ay malungkot pa rin. My dearest friends, nagsimulang magsalita si Ihla. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Pero para kay Alejandro, ito ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Ang gabi po na ito ay napakahalaga para sa akin at lalong-lalo na para sa aming pamilya. Ito ang sandali. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa loob ng maliit na cubicle na ginawa niyang control center, ang kanyang security team ay nakahanda. Ang lahat ng mga screen sa ballroom
ay konektado sa kanilang sistema. Naghihintay lang sila ng senyales. Pumasok si Alejandro sa cubicle. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong niya sa kanyang pinuno ng seguridad. Si Dante. Lahat po, sir. Isang pindot lang. At ang lahat ng screen ay mapapasa inyo. Sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga monitor. Humarap si Alejandro sa salamin. Ang anino ni Caben ay kailangan ng maglaho. Dahan-dahan, inalis niya ang pekeng balbas at bigote. Pagkatapos, ang lumang sombrero. Ang kanyang buhok ay maayos na ngayon. Ang kanyang damit hardinero ay inihulog sa sahig. Sa ilalim nito, naroon ang isang itim na Armani suit, handa ng isuot. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang kanyang cufflinks at ang kanyang mamahaling relo. Bawat galaw ay sinadya. Bawat detalye ay mahalaga. Ang dating Alejandro del Fuego ay muling nabubuhay. Ngunit ngayon, mas matigas, mas matalino, at higit sa lahat, isang ama na handang lumaban. Ang kamay ni Liwayway ay nanginginig habang hinahalo ang mga inumin sa kusina. Sa labas, naririnig niya ang mga tawa at usapan. Nakita niya sina Sinag at Kael na nakatayo malapit kay Isla na ngayon ay nasa entablado na. Ang mga bata ay nakayuko. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Hindi niya matiis. Naalala niya ang kanilang usapan ni Alejandro. Ang hapunan na ito, ang kanilang huling pagkakataon. Ang senyales ay isang simpleng aksidente. Kailangan niyang maging matapang. Lumabas siya ng kusina. Dala ang isang tray ng mga wine glass na puno ng mamahaling alak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng ballroom kung saan naroon si Isla at ang mga bata. And so, with all of you, my dear friends, I want to announce a very important decision that I have made. Rinig niyang sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay puno ng drama. Isang desisyon na para sa kinabukasan nina Sinag at Kael. Ang dalawa kong mahal na anak ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa pinakamahusay na eskwelahan sa buong mundo. Nangangatal ang mga tuhod ni Liwayway. Narating na niya ang gitna ng silid. Direkta siyang nakatingin kay Sinag na ngayon ay tumingin din sa kanya. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang isang pakiusap, isang tahimik na sigaw. Kailangan na. Sa isang iglap, sinadya ni Liwayway na madulas. Ang tray ng mga wine glass ay bumagsak sa sahig, ang basag na salamin, at ang pulang alak ay kumalat sa sahig. Ay! Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng labis na takot at pagkabigla. Ang lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Ang mga tawa ay hinaglaho. Ang musika ay huminto. Isla, na ngayon ay nakatingin ng matalim kay Liwayway, ay nagulantang. Liwayway, anong ginagawa mo? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, isang senyales ang naihatid. Nakita ni Alejandro ang pagbagsak ng tray. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Isla. Nakita niya ang matinding kaba sa mga mata ni Liwayway. Ito na ang senyales. Humarap siya kay Dante. Ngayon na, i-play mo ang lahat. Tumango si Dante. Sa isang pindot, ang mga screen sa buong ballroom ay biglang namatay. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Anong nangyari? Power outage ba yan? Isla, darling, may problema ba? Naramdaman ni Alejandro ang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang sistema. Ang puso niya ay kumakabog, hindi na sa takot, kundi sa matinding determinasyon. Naglakad siya patungo sa pinto ng control room. Sa labas, si Isla ay pilit na pinapakalma ang mga bisita. Huwag po kayong mag-alala. May konting technical difficulty lang po. Inaayos na po yan. Ngunit sa mga mata ni Alejandro, ang control room ay hindi lamang isang cubicle. Ito ang kanyang battlefield. At ang kanyang huling baraha ay hawak na niya. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Sa kabilang banda, ang lahat ay naghihintay. Ang mga ilaw ay bahagyang kumikislap. Vademang la idiutot niya tsakakon.
Ang boses ni Isla ay umalingaw-ngaw sa ballroom, ngunit biglang ang lahat ng screen ay tuluyan ng dumilim. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, isang katahimikan na nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Ang dilim ay bumalot sa ballroom, at kasabay nito, ang tensyon ay bumigat. Ang mga bulong-bulungan ay naging mahinang sigawan. Ang mga bisita ay nagkakagulo, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng kasagutan. Ngunit para kay Alejandro, ang dilim na yon ay ang perpektong canvas para sa katotohanang ilalantad niya. Mula sa control room, nakita niya si Isla na pilit na pinapakalma ang lahat. Ang mukha ay nagsisimula ng mabakas ang pagkabahala. Si Liwayway, nakatayo sa isang sulok, ay naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado. Sina Sinag at Kael, nakayakap sa isa't isa, ay tila mga anino sa dilim. "I-play mo na!" utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pamatay na lamig. Sa isang iglap, ang mga screen sa buong ballroom ay nagsilawan, hindi sa karaniwang mga imahe ng mga bulaklak o logo ng kumpanya, kundi sa isang live feed. Ang mga mata ng lahat ay napako sa pinakamalaking screen sa gitna. Sa screen, bumungad ang mukha ni Isla, ngunit hindi ang Isla na nakikita nila ngayon, kundi ang Isla na nakangisi, may baso ng alak sa kamay, kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Mga ilang araw pa lamang ang nakalipas. Ang galing talaga ng ideya ko, di ba? Sa wakas, mawawala na rin ang mga anino ng nakaraan. Sa Switzerland, malayo sa lahat ng alaala ni Clara. Wala nang bata-bata na makakasira sa aking image. Akin na ang lahat. Ang hacienda, ang pera, ang pangalan. Lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Hindi makapaniwala. Ang tawa ni Isla sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang kaluluwa. Puno ng pagkamuhi. Ayoko sa mga bata na yan, amiga. Reminder sila ng nakaraan. Alam mo bang kahit ang music box ng nanay nila, sinadya kong basagin para lang makita ang takot sa mga mata ng batang yan? Ang saya. Ang sarap sa pakiramdam. Napasinghap ang mga bisita. Ang mga tawa ay napalitan ng mga bulong ng pagkasuklam. Sina Sinag at Kael, na ngayon ay nasa screen din, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng labis na pagkabigla at kalungkutan. Ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na ipinakita ang mga clips mula sa mga nakatagong kamera. Si Isla, na sinisigawan si Kael dahil sa pagdami ng kanin sa kanyang plato. Si Ihla na itinutulak si Sinag palayo dahil sa pagyakap dito. Si Isla na nagtatapon ng mga laruan ng mga bata. Sinasabing basura ang mga ito. Ang bawat eksena ay isang patunay ng kanyang kalupitan. Si Isla, na ngayon ay nasa entablado, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang ngiti niya ay naglaho. Pilit siyang nagsalita. Hindi. Hindi totoo yan. Fake news yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakalantad na. At sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng control room. Lahat ng mata ay napako sa pintuan. Lumabas si Alejandro Del Fuego, hindi na bilang si Caben, kundi bilang ang may-ari ng hacienda. Ang bilyonaryong kilala ng lahat. Nakasuot siya ng isang itim na Armani suit. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng katarungan. Tumahimik ang buong ballroom. Naglakad si Alejandro patungo sa entablado. Bawat hakbang ay may bigat ng pagpapasiya. Walang makapagsalita. Ang mga bisita ay nagulat, hindi makapaniwala. Si Isla ay nakatayo doon, tulala, parang isang estatwa. Nang makarating siya sa entablado, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Isla. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. At salamat, Isla, sa pagbibigay mo sa akin ng dahilan para ilantad ang lahat ng katotohanan."
Tinuro niya si Isla. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang babaeng ito, ang akala kong magiging ina ng aking mga anak, ay walang iba kundi isang halimaw na nagbabalat kayo. Isang manipulatibo, mapagkunwari, at walang pusong nilalang na walang inisip kundi ang sarili niyang kapakanan. Pilit na nagsalita si Isla. Alejandro, anong pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo. Asawa? Tumawa si Alejandro, isang mapait na tawa. Ang isang taong nagtatapon ng pagkain ng aking mga anak? Ang isang taong bumabasag ng mga alaala ng aking namayapang asawa? Ang isang taong nagpaplano na itapon ng aking mga anak sa ibang bansa para lang makuha ang lahat ng akin? Hindi. Hindi ka asawa. At lalong-lalo na, hindi ka ina. Hinarap niya ang mga bisita. Ang lahat ng nakita ninyo sa mga screen. Ang bawat salita, bawat kilos, ay pawang totoo. Ang Hacienda de la Esperanza na akala ko ay magiging tahanan ng aking mga anak ay ginawa niyang kulungan. Ang kanyang pagmamahal ay kasinungalingan. Ang kanyang kabaitan ay isang maskara. Sa isang senyales ni Alejandro, lumapit ang kanyang security team. Isla Santillan, sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa bisa ng lahat ng ebidensya na nakalap ko at sa utos ng korte na matagal ko nang inihanda, wala ka ng karapatan na manatili sa pamamahay na ito. Wala ka ng karapatan na tawaging asawa ko at lalong-lalo na, wala ka ng karapatan na lapitan ang aking mga anak. Hinawakan ng security team si Ihala. Pilit itong nanlaban, sumisigaw, nagmumura. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ako ang asawa mo. Magbabayad ka, Alejandro. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nahulog sa bingi. Kaladkad siyang inilabas mula sa ballroom. Ang kanyang marangyang bestida ay nagusot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Ang mga bisita ay nakatingin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong gulat, pagkasuklam at awa. Nang makalabas si Isla, tahimik ang buong silid. Bumaling si Alejandro sa kanyang mga anak. Lumuhod siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sinag, Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo si Papa. Patawarin niyo ako sa lahat ng sakit na dinanas niyo. Hindi umimik ang mga bata. Dahan-dahan, lumapit si Sinag at yumakap sa kanyang ama. Sumunod si Kael. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot. Ang tatlo ay mahigpit na nagyakapan sa gitna ng ballroom, sa harap ng lahat ng bisita. Para kay Alejandro, ang yakap na yon ay ang pinakamahalagang tagumpay. Ngunit may isang tao pa siyang kailangan pasalamatan. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay umiiyak na sa isang sulok, hindi sa lungkot, kundi sa labis na kaligayahan. Naglakad siya patungo dito. Liwayway, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng ito, hindi ito mangyayari kung wala ka. Ikaw ang nagbantay sa kanila. Ikaw ang kanilang anghel. Ang araw ay sumikat sa Hacienda de la Esperanza. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sinag nito ay hindi na nagdadala ng anino ng takot. Sa halip, ito ay nagbibigay ng liwanag ng pag-asa. Tahimik ang buong mansyon. Ang kalat mula sa nagulong hapunan kagabi ay nililinis na ng mga kasambahay. Ngunit ang bigat sa hangin ay naglaho na, napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Gising na si Alejandro bago pa man sumikat ang araw. Matagal siyang nakatitig sa kisame. Inaalala ang lahat ng nangyari. Ang galit, ang sakit, ang pagtatago, at sa wakas, ang tagumpay. Ngunit higit sa lahat, ang mga yakap ng kanyang mga anak. Iyon ang pinakamahalagang gantimpala. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi siya nagmadali.
Hindi niya inisip ang trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Nakita niya ang mga sangkap sa refrigerator at naisip ang paboritong agahan ni Sinag at Kael. Habang nagluluto siya ng pancakes at bacon, nagising sina Sinag at Kael. Lumabas sila mula sa kanilang silid. Ang kanilang mga mata ay bahagyang namumula pa sa pag-iyak kagabi, ngunit may bahid ng ginhawa. Nagulat sila nang makita si Papa, hindi si Kaben, na nakatayo sa harap ng kalan, nagluluto. "Papa?" Bulong ni Sinag, hindi makapaniwala. Lumingon si Alejandro at ang nangiti sa kanyang labi ay ang pinakatunay na ngiti na nakita ng mga bata sa loob ng matagal na panahon. "Magandang umaga, mga anak ko. Halik kayo. Breakfast is ready." Naupo ang magkapatid sa mesa, tahimik silang kumain. Bawat subo ay tila may kakaibang lasa ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, walang boses na nagsasabing, "Huwag kang matakaw," o "Tapusin mo yan," o "Magugutom ka bukas." Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng pag-scrape ng tinidor sa plato at ang malambing na pag-uusap nila sa kanilang ama. Nang matapos silang kumain, nakita ni Alejandro ang music box sa isang sulok ng sala. Ang basag nitong anyo ay isang paalala ng sakit, ngunit isa rin itong simbolo ng pag-asa. "Halikayo mga anak," sabi ni Alejandro. "Tulungan niyo akong ayusin ito." Magkasama silang umupo sa sahig, pinagdidikit ang bawat piraso ng kahon ng musika. Maingat silang gumamit ng pandikit, bawat piraso ay bumabalik sa dati nitong pwesto. Nang matapos sila, bagamat may mga bitak pa rin, ang kahon ay buo na. Dahan-dahan itong pinatugtog ni Alejandro. Ang pamilyar na himig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa pagdinig ni Sinag sa tugtog, lumapit siya sa kanyang ama at mahigpit na yumakap. "Mahal na mahal po kita, Papa," bulong niya. "Mahal na mahal din kita, anak." "Kayo ni Kael," sagot ni Alejandro, at mas mahigpit pa niyang niyakap ang dalawang bata. Tila sinisigurong hindi na sila makakawala pa mula sa kanyang bisig. Nang hapong iyon, habang naglalaro sina Sinag at Kael sa hardin, nakita ni Alejandro si Liwayway na nagdidilig ng mga halaman. Lumapit siya rito. "Liwayway," tawag niya. Lumingon si Liwayway. Ang kanyang mukha ay payapa na. "Sir Alejandro." "Hindi na Sir Alejandro," sabi niya. Mula ngayon, Alejandro na lang. Umupo siya sa tabi nito, sa isang bench sa hardin. "Gusto ko lang ulit magpasalamat, Liwayway. Ang lahat ng ginawa mo, walang sapat na salita para pasalamatan ka. Ikaw ang naging ilaw sa dilim ng mga anak ko." Niyuko ni Liwayway ang kanyang ulo. "Ginawa ko lang po ang nararapat, Alejandro. Pangako ko po yon kay Ate Clara at ang mga bata. Mahal ko rin po sila." "Alam ko," sabi ni Alejandro. "At alam kong pinili ka ni Clara na maging bahagi ng buhay namin dahil alam niyang mapagkakatiwalaan ka. Kaya gusto kong manatili ka, Liwayway. Hindi na bilang kasambahay, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito, bilang isang tita ni Sinag at Kael. Ang hasyenda na ito, ang tahanan na ito, ay magiging tahanan mo rin." Nagulat si Liwayway. Tumingin siya kay Alejandro at pagkatapos ay sa mga bata na masayang naglalaro sa hardin. Sa wakas, ang mga alaala ni Clara ay hindi na magiging anino, kundi isang liwanag na magbibigay gabay sa kanilang lahat. "Salamat po, Alejandro," sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at luha ng kaligayahan. Ngayon, kasama si Liwayway, sinaksiyan ni Alejandro ang paglalaro ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang Hacienda de la Esperanza ay hindi na isang kulungan, kundi isang tunay na tahanan. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o kapangyarihan, kundi ang pagmamahal, ang presensya, at ang kakayahang ipagtanggol ang mga mahal sa buhay. Nawala man ang isang asawa,
Ngunit natagpuan niya ang kanyang pagiging ama at isang bagong pamilya. Ang kwentong ito ay nagpaalala sa atin na ang pag-ibig ng isang magulang ay walang kapantay at kayang lumaban sa kahit anong kasamaan. Kung minsan, ang paghahanap sa katotohanan ay nangangailangan ng malalim na sakripisyo, ngunit ang bunga nito ay isang mas matibay at mas tunay na pagmamahalan. Ang tunay na tahanan ay hindi ginagawa ng mga pader at karangyaan, kundi ng mga pusong nagmamahalan at nagpoprotekta sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga minamahal naming taga-subaybay. Sana po ay tumagos sa inyong puso ang kwento ni na Alejandro, Sinag, Kael, at Liwayway. Anong aral ang inyong napulot? Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwentong ito? I-share ninyo po sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. At anong uri pa po ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!